Nako po, mainit na mainit ang balita ngayon patungkol dyan sa nangyaring hearing kanina dyan sa Kongreso. Palakpakan natin. Ingat na ingat. Ingat na ingat. Yung ating mga congressman hindi makaporma. Oo. Naging storytelling yung hearing dyan sa Kongreso kanina. Diyos ko po. Storytelling. Kasi ano ba ang purpose noong hearing na yan? Lagi nating sinasabi, walang kwenta yan. Bakit? Bakit? Kasi nga, nakapagbotohan na sila eh. Sufficient inform. Nung una, sufficient inform. Yan na. Biglang nagbotohan sila, unanimous. Sufficient in substance. Nagbotohan sila, unanimous. Sufficient in grounds. Nagbotohan sila, unanimous. So tapos na. Ibig sabihin, lahat sila naniniwala na itong kasi apat yan na complaints. Yung dalawa, walay na. Yung dalawa natira pa. So yung dalawang complaints na endorsed ng mga congressman at ang complainant niyan ay yung mga pare, ganyan. Ibig sabihin yung dalawang natira, lumusot. So anong ibig sabihin nung lumusot? Nagbotohan sila, sufficient in form, substance, and grounds. Therefore, ano yung dapat? Ano yung dapat na gawin nilang susunod na hakbang? Ang susunod na hakbang dapat dalhin na niyan sa plenaryo, tapos sa plenaryo pagbotohan para magpunta na sa Senado para saan? Para magkaroon na ng hearing na trial na talaga. So ngayon, may mga petisyon na i-file dyan sa Supreme Court. Dahil tila mo lumalagpas na ang Kongreso lumalagpas na ang Kongreso sa kanilang mandato o sa kanilang dapat na gawin sa patungkol sa impeachment na yan, which is maghanap ng probable cause. Pag nakahanap ka ng probable cause, ibig sabihin or kapag pinagbotohan mo yan ng sufficiency in substance and ground, ibig sabihin meron na siyang probable cause. Ano pa ba ang kailangan nating gawin? Napagbotohan na natin yan. So, ano yung susunod na hakbang? Dali na sa plenaryo, pagbotohan na, tapos dali na yan sa Senado para makapanumpa na yung mga senator judges ng kanilang mga robe na mga kulay purple. Makapagsumpa na sila at mahiring na nila yan. Malaman na nila kung may kredibilidad ba yung mga nagsasampa ng demanda, yung mga testigo, may mga kredibilidad ba, hindi ba? So ano pang ginagawa ng Kongreso? Ayan na nga, so nagkaroon ng dahil nga magkakandak daw sila ng mini trial, biglang hindi na daw mini trial. Paano na lang daw yung investigation para daw ma-confirm na talagang may probable cause. Ba't pa kayo nagbotohan? Mga tanga, mga gago, tarantado, inutil. Ba't pa kayo nagbotohan nung una pa lang? Na sufficient in grounds and substance yan. Kung maghahanap pa lang pala kayo ng probable cause. Umpisa pa lang, tinitingnan na yan. Ba't nyo kasi minadali? Minadali nyo sa loob lamang ng isang araw, sufficient in grounds, sufficient in form. Sa loob lang ng isang araw, sufficient in substance, sufficient in grounds. So kung sufficient naman pala siya in substance and ground, ano pang ginagawa natin? Para saan pa itong hearing ninyo? Eto tingnan nyo yung mga nangyari kanina Balikan lang natin yung mga nangyari kanina. Nagpatawag sila dyan ng mga resource person. Nandiyan yung BIR, nandiyan yung COA, nandiyan yung NBI, nandiyan yung kung sino-sino mga ulul ang mga nandiyan. Tapos ang pinaka-highlight is itong Ramil Madriaga. Siyempre, sabi ko nga sa inyo, it doesn't have to be true. It just has to look like it. It doesn't have to be true. Bakit? Napatunayan ba dyan kanina sa pagbabasa ni Ramil Madriaga ng kanyang affidavit? Napatunayan ba na na nagsasabi ng totoo si Ramil Madriaga o hindi? Hindi nalaman.
Nakapanira si Ramil Madriaga, mga bossing. Oh, nakapanira siya. Kasi nabasa niya lahat ng mga kasinungalingan niya. Pero napatunayan ba kung totoo o hindi yung kanyang mga sinasabi diyan? Hindi. Bakit? Bawal ang probing questions. Bawal ang probing questions. O ngayon, tatanungin nyo, ano ba yung ginamit nila kanina? Probing questions and clarificatory. Questions. Ayan na. Alamin natin kung ano yung difference. Kasi ang mga bossing, ang sinasabi ha, bawal ang probing questions. Lahat dapat nang itatanong mo kay Madriaga para maliwanagan ka lang. Halimbawa, meron kang hindi naintindihan, Ilocano yung nakasulat doon. Para maintindihan mo, ipapatranslate mo lang sa kanya sa Tagalog, clarificatory, kiklear mo lang. Merong malabo, ikaklaruhin mo lang. Halimbawa, sinabi niya, sometime in December. Malabo yun, sometime dapat ang clarificatory questions or question na appropriate doon sa sometime in December, halimbawa, is anong specific na araw nung December? Bakit sometime in December? Kung meron hindi klaro doon sa kanyang affidavit, yun lang yung mga itatanong natin. Kasi hindi naman ito isinulat sa Latin. Yung kanyang yung kanyang testimonya o yung kanyang supplemental affidavit hindi naman isinulat sa lengguaheng Inchik, Hapon, Espanyol. Isinulat naman ito sa salitang Ingles na hindi naman naglagay ng mga komplikadong Ingles. Etong si Ramil Madriaga dyan, self-explanatory naman, straightforward naman yung mga English na ginamit niya dyan. So, anong mga clarificatory questions pa? Yung natin, pag-uusapan natin. Hindi ba merong impeachment? May impeachment na, sufficient in grounds na gagamitin si Madriaga. Ngayon, ano ang magiging qualifications ni Madriaga? Malalaman mo kung sabi kasi nila hindi natin pwedeng questionin yung credibility ni Madriaga. Magtatanong lang kayo according doon sa mga nasa testimonya niya. Hindi ka pwedeng mag-probing questions. Hindi mo siya pwedeng questionin yung kanyang credibility kasi trabaho yan ng Senate. Ngayon, even the congressmen are confused. They are confused. Why? Kasi every time they're asking questions, kinakat sila ng Committee on Justice dahil probing questions. Yung kanilang tinatanong, hindi na siya clarificatory questions. Wala ni isa na congressman na nagtanong kay Madriaga na pumasok doon sa kwalifikasyon ng clarification questions only. Halos lahat nag-violate, lahat nagtanong ng probing questions. So, imagine ninyo, probing questions and clarificatory questions, hirap na hirap nga kayong i-distinguish. Tapos, naghihiring pa kayo dyan. Ano bang ibig sabihin? Ang clarificatory questions sa Tagalog ay paglilinaw. Ang purpose, linawin ang sinabi, facts, details, meaning. Anong ibig sabihin nito? Halimbawa, sinabi mo, ukininam. Anong ibig sabihin ng ukininam? Di ba? Halimbawa, sinabi mo doon, yawa. Anong ibig sabihin ng yawa? Hindi ba? Detalye. Aalamin mo. Ang goal nito ay make statements clear, complete, and accurate. Accurate. Kailangan maging accurate. Meron ba ni isang congressman ang nagtanong kay Ramil Madriaga ng sometime in December? Hindi yun klaro. Pag sinabi mong sometime in December, pwedeng 1, 2, 3 hanggang 31. Pokin ang ina niyan. Anong klaseng yan? Anong klaseng testimonya yan? Tarantado rin yung abogado niyan. Pinayagan yan. So, hapsyaw, halihaw. Nanguhula lang siya. Sometime in December.
Hindi man lang second week ng December, third week ng December para at least 7 days lang yung coverage. Hindi eh. Sometime in a specific month. Putsang ina, dapat yun kaklaruhin mo. Ano eksaktong araw mula 1 hanggang 31, yung sometime in December, ano yung eksaktong araw na yun? Yun yung clarificatory question, example ng clarificatory questions. Kailangan makakuha ka ng clear statement, complete statement, and accurate statement. At paglilinaw lang ito, hihingi ka lang ng mga ibig sabihin ng mga bagay-bagay na nakalagay doon. Kung may nakasulat doon na hindi mo maintindihan, yun lang ang clarificatory question. Bawa, ang gulo eh. Sabi mo kasi dito, 2024. Anong buwan sa 2024? Anong araw sa 2024? So, yun yung clarificatory question. Halimbawa ng clarificatory question, ano po ang eksaktong ibig ninyong sabihin sa ganon? Kaya for the halimbawa special allocation, may sinabi halimbawa si Madriaga doon na merong special allocation. Ano po ang eksaktong ibig nyong sabihin sa special allocation? Ganun yung clarificatory question. Kaya pwede po bang ilahad ang timeline ng pangyayaring ito? Yun yung mga clarificatory question. Pwede po bang sabihin ninyo diyan sa inyo, sa halimbawa sa number 46 na sinabi mo sometime in December, pwede po bang pakiklaro kailan ng December? Hindi pwedeng sometime in December, sometime in 2025, hindi pwedeng ganun. Kasi kailangan eksakto, kailangan specific. Kasi beyond reasonable doubt dapat kompleto yung detalye. Kailangan specific yan. Halimbawa, magkano po ang total na halaga ng tinutukoy ninyo? Halimbawa, nagsabi siya na meron akong perang ibinigay. Hindi ba ganun? Ganun po ba? May pera kang ibinigay. Magkano po yung total ng perang ibinigay nyo? Yun yung mga clarificatory questions. Sino-sino po ang involved sa prosesong yan na sinabi mo? Yan yung mga clarificatory question. Tama po ba na nangyari ito ng panahong ito, December 2, 2023? Kasi sometime yun lagi niyang nilalagay. So dapat ang parang gist ng idea o shortcut ng idea is linawin mo nga. Kasi nga clarificatory, malabo, gusto mong malinawan. Ano naman ang probing questions? Ang probing questions is pag-uusisa o paghuhukay. Ang purpose nito, humukay ng mas malalim na katotohanan. Tapos medyo challenging at investigative yung manner ng pagtatanong nito. Halimbawa, yung mga inconsistencies, motibo, accountabilities, yaan yung mga included sa probing questions. Halimbawa, ng probing questions, kung legal po ito, bakit may mga dokumentong hindi ninyo maipakita? Ayan. Pag nanghihingi ka na ng sagot, labas doon sa sinabi niya, kasi kalimbawa sa number 46 yung iniyakan niya. Meron doon 100 words. Sa 100 words na yon, wala na doon yung humihingi ka na ng sagot. Nawala na doon sa 46 sa 100 words na binanggit niya sa number 46. Probing questions na yon. Halimbawa, paano ninyo ipapaliwanag ang discrepancy sa reported actual spending? Yung mga ganyan. Paano ninyo ipapaliwanag yung pagpunta mo doon at paglalagay mo ng sasakyan sa parkingan na yan? Yan, probing question yan. Sino ang dapat managot? Mga ganun. Probing questions na yan. Ang shortcut idea niyan is, pero bakit ganun? Naiintindihan nyo na ba ang ibig sabihin? Clarificatory questions, mas malinaw na impormasyon yung hinihingi mo.
Hindi ka nagtatanong at humihingi ng sagot na wala doon sa nasusulat. Ang probing question ay nagbubusisi mas malalim na katotohanan. Now, mga bossing, merong supplemental affidavit si Madriaga. Meron pa siyang handwritten na ibinigay daw kay De Lima. O, eto na ngayon. Ebidensya ba yan o hindi? Ikaw, babasahin mo lang yan, hindi mo na kailangang marinig si Madriaga. Babasahin mo lang yan dahil in-include naman si Madriaga sa sa ebidensya yung kanyang affidavit So, babasahin mo yung affidavit niya, malalaman mo kung yung affidavit niya is sufficient, enough, o tatayo. Ngayon, kung tatanungin mo na siya tungkol dun sa affidavit niya, ano na yun? Yung kredibilidad niya na yung chine-check mo doon. So, hindi na dapat ginagawa ng Congress yun. So kung hindi ginagawa ng Congress yun, sino dapat ang gumagawa nun? Ang dapat na gumagawa nun ay Senado. Kung dapat na ginagawa yun ng Senado, ba't nasa Kongreso pa yan? O kita mo, nangamote lahat ng mga nagtanong. That's probing question already. That's probing question already. Pero naitanong na. Naitanong na, nasagot na, pero biglang kinakat. That's probing question already. Diba, hirap na hirap sila. Siguro dahil kabado sila, dahil kapag tinarantado nila yan, nagmukhang mini trial talaga yung na yan. Kaya yan din ang kagandahan ng pagsasampa ng ng reklamo sa Supreme Court kasi may kinakatakutan sila. Ayaw nila na ma-technical. Kaya nire-reiterate nila kanina na probing questions wala, kailangan clarificatory questions lang. Nangamote si Abante. Nangamote yung mga ibang congressman dahil nagpo-probe na sila. Tila mo nagko-cross-examine na sila. Kasi binasa ni Madriaga yung kanyang yung kanyang testimonya. Tapos tinanong mo siya tungkol sa testimonya na yun. So hindi mo na kinaklaro yung testimonya na yun kasi very very straightforward naman yung mga words na ginamit niya diyan So lahat ng tatanungin mo diyan, probing questions na yan. Katulad ng mga makabayan, pinapalabas nila na ganito, na ganyan. So ibig mong palang sabihin. So ang ibig mo bang sabihin si Inday Sara ganito? So ang ibig mong sabihin si Inday Sara ganyan. So ang ibig mong sabihin binigyan ka ng pera? Sinabi na dun PRRD gave me money. Binigyan ka ng pera. Anong clarificatory questions dun? Wala. Wala kasi pag nagtanong ka saan galing yung pera na yun, probing na yun. Very, very straightforward naman yung binigyan ako ni PRRD ng pera, 25 million. Ano pang clarificatory question ang pwede doon? Ngayon, pag pinaulit mo yun sa kanya, can you repeat yung number 46? Ba't mo papaulit sa kanya? Nagpo-propaganda ka na nun. Meron ka naman listahan nun. Di intindihin mo on your own. Basahin mo yun. Dito sa paragraph 7, may sinabi ka dito na ganito. Ano yung ibig sabihin? Halimbawa, yung isip. Ano tong isip? Ayun, yung mga ganon, clarificatory question yun. Ano tong kidlat? Ayun, clarificatory question yun. Kung merong nakasulat doon na hindi ka naiintindihan, pero kapag may nakasulat doon, naiintindihan mo naman, pero tatanungin mo siya para lang sumagot siya nang wala naman na doon sa kanyang isinulat, probing questions na po yun. Kasimple-simple, hindi nyo maintindihan, tapos gusto nyo mag-mini trial. Mga gago pala kayo Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali